Naputol ang koneksyon ng Russia sa Starlink kaya may kalamangan na ang Ukraine sa laban. Ginagamit ng Ukraine ang kalamangan para magsagawa ng kontra-atake at mabawi ang teritoryo, ngunit hindi ito ang kanilang tunay na estratehiya. Nakikita natin ngayon ang pagbabago sa mga taktika ng Ukraine. Magbabayad ang 700 at 15,000 Ruso sa ginawa nila sa bansa. Hindi lang ito tungkol sa pagbawi ng teritoryo, kundi pati sa pagpapalakas ng depensa para mawalan pa ng 10,000 sundalo ang Russia sa pagsira sa Ukraine. Sa ngayon, nagsasagawa ng kontra-atake ang Ukraine laban sa mga puwersa ng Russia sa ilang rehiyon. Kabilang dito ang mga kalapit na oblast ng Zaporizhia at Dnipropetrovsk na parehong matatagpuan sa timog silangan ng Ukraine. Para sa mga hindi bihasa, halatang sinusubukan ng Ukraine bawiin ang ilang tagumpay ng Russia noong 2025. Maaaring paghahanda ito para sa mas malaking kontra-opensiba sa timog silangan, na maaaring magbutas sa depensa ng Russia at magdulot ng paglaya ng malaking bahagi ng Ukraine na ilegal na inookupa ng Russia sa digmaan. Nawala na sa Russia ang access sa Starlink. Ngayon, tamang panahon para mag-kontra-atake ang Ukraine at ginagawa nila ito pero hindi sa inaasahang dahilan. Ipapaliwanag namin kung ano talaga ang tunay na layunin ng Ukraine sa loob ng ilang minuto. Bago iyon, balikan muna natin ang huling bahagi ng Enero at isang pag-atake ng Russia na nagdulot ng malaking pagbabago sa labanan. Noong Enero 27 iniulat ng Guardian na sinalakay ng drone ng Russia ang pampasaherong tren sa hilagang silangan ng Ukraine. Hindi ito pag-atake sa target militar, kundi teroristang atake na nag-iwan ng 5 patay sa Kharkiv. Sa kahit anong bansa, ang pag-atake ng drone sa isang sibilyang tren ay ituturing sa parehong paraan bilang purong terorismo. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, walang at di dapat magkaroon ng layuning militar dito. Kaya makatuwiran ang kaniyang galit matapos ang pag-atake. Napansin ng mundo ang kalupitan ng Russia at isang lalaki ang nagpasya na panahon na para kumilos matapos ang brutal na pag-atake sa mga sibilyan ng Ukraine. Inutusan ni Elon Musk ang SpaceX na isara ang access ng Russia sa Starlink satellites na posibleng ginamit ng puwersa ni Putin sa pag-atake sa tren. Mukhang na-whitelist ang Starlink terminal ng Ukraine para magamit nila ito ng maayos. Sa Russia, nilagay na sa blacklist at tinawag ng iligal ang mga terminal na sinusubukang gamitin doon. Nagdulot ng kaguluhan sa Russia ang nag-iisang hakbang na ito. Ayon kay David Hambling ng Forbes, noong Pebrero 6 naging mapaminsala ang epekto sa mga Ruso at may unit na nag-ulat ng 70% pagkawala ng internet communications. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng sunod-sunod na insidente ng friendly fire habang nahihirapan ang mga Ruso na makilala kung kaibigan o kalaban ang kanilang nakikita. Tumigil ang command at control ng mga puwersang Ruso sa maraming bahagi ng Ukraine dahil hindi na gumagana ang Starlink terminal na dati nilang gamit. Nagbabarilan ang mga sundalong Ruso, naliligaw sa kagubatan ng Ukraine at nagkakawatak-watak sa front lines. Ang pagkawala ng Starlink ang naging daan sa mga hakbang ng Ukraine ngayon. Ayon sa United 24 Media noong Pebrero 11, iniwan ng pagputol ng Starlink ang mga tropang Ruso na lantad sa kontra-atake ng Ukraine. Anumang alternatibo na sinusubukang gamitin ng Russia ay hindi pa hinog at hindi sapat ang bisa upang mapunan ang pagkawala ng Starlink. Sinasabi ng Russian military blogger na ang pagkawala ng Starlink ay nagpapahina sa posisyon ng Russia sa unahan dahil sa halos imposible na ang komunikasyon at pamamahala sa labanan. Sinasamantala ito ng Ukraine at umaatake sa mahihinang posisyon ng Russia. Iniulat ni David Axe sa isang artikulo noong Pebrero 11 para sa Euromaidan Press na ang Ukraine ay nakapagtipon ng tinatawag ni Axe na isang makapangyarihang puwersa ng mga tropang sumasalakay ng Ukraine. Sinusuportahan ang mga sundalong iyon ng mekanisadong kagamitan tulad ng tangkeng gawa sa US, infantry fighting vehicles at Swedish armored personnel carriers na ginagamit ng Ukraine. Dahil sa suporta ng mga armor na ito, ang mga tropang sumasalakay ng Ukraine ay mabilis na sumusulong sa ilang mga okupadong teritoryo sa timog silangan ng bansa. Nakatuon ang mga puwersang sumasalakay ng Ukraine sa no man's land sa Dnipropetrovsk at Zaporizhia. Layunin nilang alisin ang maliliit na bilang ng mga Russian infiltrator sa mga lugar na ito para ganap ng makontrol ng Ukraine ang dating mga gray zones sa digmaan. Samahan niyo kami dahil mas palalalimin pa natin ang pagtalakay sa mga layuning ito mamaya. May malalaking tagumpay ang Ukraine sa Zaporizhia nitong nakaraang linggo. Pebrero 11 iniulat
ng The New Voice of Ukraine na napaalis ng puwersa ng Ukraine ang mga Ruso sa baryo ng Kozybseva sa Zaporizhia Oblast. Ayon sa ulat, naging matagumpay ang mga sundalo sa pagsasagawa ng search and strike operations sa lugar. At ngayon ay nasa ilalim na ng kontrol ng Ukraine ang nasabing pamayanan. Ito ang naging kaganapan sa isang kampanya na tumagal ng ilang araw na nagresulta sa muling pagbawi ng Ukraine sa ilang mga baryo sa rehiyon ng Zaporizhia, kabilang ang mga pamayanan ng Ternovata at Pridorozhnya. Napalaya ang mga baryong ito mula ika-8 hanggang ika-11 ng Pebrero na nagpapakita ng malaking pinsala ng pagkawala ng Starlink sa puwersa ng Russia dahil nawalan sila ng komunikasyon sa command center. Naliligaw at nagkakahiwalay na ang mga sundalong Ruso sa kill zone na gawa ng mga drone ng Ukraine. Wala silang mapuntahan o paraan para matukoy kung may darating pang tropa. Malinaw na natataranta dahil sa sitwasyong ito, ang tanging magagawa ng mga infiltrator ay magtago at umasa na darating ang kanilang mga kasama bago sila matagpuan ng Ukraine. Sinamantala ng Ukraine ang pagkakataon sa Starlink upang mabawi ang ilan sa kanilang teritoryo sa Timog Silangan at natutupad nila ang ilang agarang layunin habang ginagawa ito. Ang una sa mga layuning ito ay ang paglilinis ng mga rehiyon sa Timog Silangan mula sa mga infiltrator na nagdudulot ng problema mula pa noong 2025. Matagal nang sinusubukan ng Rusya baguhin ang taktika matapos mawalan ng libu-libong tangke at armored vehicles sa Ukraine. Ang malalaking mekanisadong pag-atake noong unang bahagi ng digmaan ay napalitan ng estratehiyang paglusot, kung saan minsan ay may mga sundalong Ruso na palihim na pumapasok sa Ukraine at nagpapanggap bilang sibilyan. Ang taktikang ito, na tinatawag na perfidy, ay isang krimen sa international humanitarian law. Pinapayagan nitong magsagawa ng mga pananambang ang mga sundalo at nagdudulot ng kalituhan sa pagitan ng mga mandirigma at mga hindi mandirigma. Maaari itong magdulot ng trahedya dahil mas mataas ang panganib na matarget ang mga sibilyan. Sapat ng dahilan iyon para nais ng Ukraine na alisin ang mga infiltrator. At kapag pinagsama pa sa tagumpay na naranasan ng Russia gamit ang estratehiyang ito, sa diwa na palihim nilang na ipapasok ang mga sundalo sa teritoryo ng Ukraine at pagkatapos ay maling ipinapahayag na lubos na nilang nasakop ang lugar. May insentibo ang Ukraine na gamitin ang paghina ng militar ng Russia dulot ng pagka-shutdown ng Starlink laban sa mga infiltrator. Ganyan ang ginagawa nila. Ang layuning ito ay paghahanda para sa iba pang bagay, at hindi sa pagsulong sa mga nasakop na teritoryo. Ayon sa ulat ni Aksy, dahan-dahan at tuloy-tuloy na sumusulong sa Dnipropetrovsk-Zaporizhia axis ang mga tropang Ruso sa pamumuno ng ika-100 at 27 Motorized Rifle Division bago sila bumagal dahil sa taglamig. Bilang bahagi ng pagsulong na ito, nagawa pa ng Russia na masakop ang lungsod ng Huliapola na isang mahalagang himpilan ng lohistika ng Ukraine matapos mapaatras ang mga puwersa ng Ukraine noong huling bahagi ng Disyembre. Hawak na ng Russia ang mga posisyon mula hilaga ng Huliapola hanggang Pokrovsk sa Donetsk na may layong 30 kilometro at gumagamit na sila ng mga taktika ng paglusot. May gray zone ngayon, kilala ring no man's land, nakasabay halos ng daloy ng ilog Haichur sa Timog Silangan ng Ukraine na pinupuno ng Russia ng mga infiltrator tulad ng nabanggit natin kanina na may dalang limitadong supply at sinusubukang gumalaw ng mabilis hanggat maaari gamit ang Starlink terminal. Nakakaiwas ang mga infiltrator sa drone ng Ukraine at natutulungan silang gumalaw sa gray zone. Kaya nalilito ang depensa ng Ukraine at napipilitang ikalat ang puwersa. Nawala na ang Starlink, kaya stranded ang mga infiltrator sa gray zone at unti-unti silang nahuhuli ng puwersa ng Ukraine. Kapalit nito ay isang M1A1 Abrams tank mula Australia at isang dating Swedish PBV-302 armored personnel carrier. Ayon kay Axe, mabilis na pinaalis ng assault troops ang mga Russian infiltrator mula sa 5 pamayanan, kabilang ang ilang nasa kabilang panig ng Haichur. Sa madaling sabi, hindi na gray zone ang mga ito. Pag-aari na ito ng Ukraine. Iyan ang maghahatid ng bagong estratehiya, uubos sa 700 at 15,000 sundalo ng Russia sa Ukraine. Tatalakayin natin maya-maya ang nilalaman ng estratehiyang ito. Bago iyon, ito ang The Military Show. Nagbibigay kami ng buong larawan, hindi lang headline. Mag-subscribe para laging una sa balita.
Kaya ano nga ba ang bagong estratehiyang ito? Ang pagpapatatag ng Timog Silangan ng Ukraine sa halip na subukang makakuha pa ng mas maraming teritoryo. Malaki ang problema ng Ukraine sa Timog Silangang teritoryo dahil mahina ang mga fortification doon ng salakayin ng Russia at hindi rin ito masyadong nag-improve pagkatapos. Noong Mayo 2024, nakita natin ang epekto ng mahinang fortification matapos bumagsak ang Avdiivka sa Pokrovsk. Ayon sa ulat ng AP News noong panahong iyon, nagreklamo ang mga sundalo ng Ukraine tungkol sa kakulangan ng mga linya ng depensa sa likuran ng lungsod na iyon. Malaking dahilan siguro ito kaya matapos ang pag-angkin ng Russia sa Avdiivka, agad nitong inatake ang Pokrovsk. Malinaw na ipinaliwanag ni Batyar, commander ng unit, ang problema sa AP News. Dapat bilisan ang paggawa ng fortifikasyon para handa tayo kung aatras, sabi ni Batyar sa outlet. Dagdag pa niya, hindi sapat ang mga ito. Sapat ng masama ang sitwasyon. Sumulat si Taras Kuzyo, professor sa National University of Kyiv-Mohyla Academy, ng artikulo sa The New Voice of Ukraine noong Abril 2025 na nagtatanong kung sino ang dapat sisihin sa pagkawala ng Timog Silangan ng Ukraine. Ayon kay Kuzyo, may pananagutan din ang Ukraine sa pagbagsak ng rehiyon. Sinabi niyang si Zelensky ang dapat sisihin sa hindi pagpansin sa mga ahenteng Ruso sa SBU at sa pagtatalaga kay Ivan Bakanov na walang karanasan sa intelligence operations bilang pinuno ng SBU at pagiging naive kay Vladimir Putin, lalo na noong 2019 pati sa imperialismong Ruso. Hindi naghanda ng sapat na depensa si Zelensky sa Kherson, Crimea at nabigong mag-utos ng paglalagay ng mga minefield, ayon kay Kuzyo. Sa madaling salita, hindi sapat ang paghahanda ng Ukraine para sa kung ano ang malinaw na sinabi na ni Putin na darating matapos ang aneksasyon ng Crimea at ilang bahagi ng Donbas region noong 2014. Sa kasamaang palad, malaki ang naging kapalit ng pagkawala ng teritoryo ng Ukraine sa Timog at Timog Silangan. Iyan ang nagbabalik sa tunay na layunin sa likod ng kontra-opensiba ng Ukraine laban sa Russia sa Timog Silangan. Hindi para bawiin ang malalaking teritoryo ang mga opensibang ito. Sa totoo lang, walang sapat na lakas tao ang Ukraine para mabawi ang malalaking tagumpay ng puwersa ni Putin noong simula ng pananakop. May sapat na sundalo ang Ukraine para paalisin ang mga infiltrator na Ruso sa gray zone ng Zaporizhia at Dnipropetrovsk. Iyan ang ginagawa nila para gawing pinatibay na teritoryo ng Ukraine ang mga gray zone na iyon, kung saan kailangan muling magpadala ng napakaraming sundalo ng Russia kung gusto nilang magkaroon ng pagkakataong sumulong ulit. Napakagaling nito. Gawa ng Ukraine. Ang kanilang estratehiya ay pahinain ang kalaban sa pamamagitan ng depensa. Sa halip na isugal ang kanilang mga sundalo habang sinusubukan nilang makakuha ng malalaking tagumpay. Ipinaliwanag ni Clement Molan, French military analyst, ang nakita niya sa Timog Silangan ng Ukraine sa isang post sa X. May ilan na nagsasabing layunin ang Uzpanivka dahil mahirap galawin ng Russia ang lugar. Nakita natin ang epekto sa mapa. Pero hindi ako naniniwalang mangyayari iyon. Ayon kay Molan, ang prioridad ay tiyakin ang seguridad ng Haichur River Pokrovsk na daanan. Magbibigay ito ng panahon para sa karagdagang pagpapalakas ng mga fortifikasyon sa lugar. Iyan ang estratehiya ng Ukraine para itama ang kahinaan ng depensa nila sa Timog Silangan. Binago ang mga dating gray zone nang may access pa ang Russia sa Starlink para maging mga kill zone na sisira sa mga sundalong Ruso na susubok pumasok o sumalakay. Hindi ito inaasahan ng marami matapos makita ang galaw ng Ukraine, pero estratehiyang ito ay magdudulot ng maraming pagkasawi sa mga sundalong Ruso at ito ang dahilan kung bakit ayon sa Institute for the Study of War o ISW ang Kremlin ay naghahanda para sa isang panibagong opensiba ngayong tag-init na kahalintulad ng nakita natin noong 2025. Hindi nakuha ng opensiba ang Pokrovsk, ang pangunahing estratehikong target. Maaaring ipalagay na layunin ng bagong opensiba ng Russia na sakupin ang lungsod na iyon bago lusubin ang Donetsk. At patunay din ito na hindi interesado si Putin tapusin ang digmaang kanyang sinimulan. Taliwas sa kanyang mga pahayag, ang opensiba ngayong tag-init ay tututok sa Sloviansk, Kramatorsk at Orikhiv, Zaporizhia, kung saan pinalalakas ng Ukraine ang depensa sa mga gray zone na nabawi nila. Kung paniniwalaan si Milan, gayunpaman, may problema ng nabubuo sa estratehiyang ito. Ayon sa paliwanag ng Institute for the Study of War, ang command ng militar ng Russia
ay umano'y nagpaplanong gamitin ang kanilang malamang na limitadong strategic reserves para sa isang planadong opensiba sa tag-init ng 2026 sa timog at o silangang bahagi ng Ukraine. Dapat bantayan ang salitang limitado. Plano ng Russia magsimula ng bagong opensiba kahit paubos na reserba nila. Ang ipapadala ng Russia sa Ukraine ngayong opensiba ay malamang mga natitirang sundalo, kumbaga pinakahuli na sa listahan. Ayon sa United 24, iniulat noong Pebrero 10 na ang mga sundalong Ruso ay 10 araw lang nagsasanay bago ipadala sa harapan bilang pambala sa kanyon. Sa madaling sabi, nauubusan na ng bihasang sundalo ang Russia sa digmaan ni Putin. Maraming ipinapadalang tao na nadudurog sa depensa ng Ukraine sa mga lugar gaya ng Pokrovsk, kaya pinalalakas ng Ukraine ang kanilang depensa gamit bagong estratehiya. Pwedeng atakihin ng Ukraine ang mahihinang puwersang ito at makamit ang ilang tagumpay, ngunit may 700 at 15,000 Ruso pa rin sa Ukraine ngayon. Kahit na may pinakamagagaling na sundalo, malaking kakulangan pa rin sa tao ang kinakaharap ng Ukraine. Magkakaroon ng matinding kaswalti sa magkabilang panig kung magkontra-opensiba, pero gusto ng Ukraine na sa kabilang panig lang mapunta ang mga kaswalti. Ang paraan ay gumawa ng bagong fortifikasyon matapos mabawi ang mahalagang bahagi ng timog silangang teritoryo. Matagal na itong inihahanda ng Ukraine. Ayon sa Defense Post sa artikulo noong Enero 29, nakapagtayo ang Ukrainian Association of Developers ng halos 2 kilometro ng depensibong istruktura sa silangang front. Nag-uugnay sa 12 underground na posisyon sa pamamagitan ng mga ruta ng komunikasyon para palakasin ang depensa ng Ukraine. Habang hindi pa tiyak kung magkakaroon ng katulad na istruktura sa mga gray zone na kontrolado ng Ukraine, halos sigurado tayong makakakita ng paghuhukay ng mga trintsera, paglalagay ng mga dragon's teeth, pagtatanim ng mga mina, at paglalagay ng barbed wire sa iba't ibang lugar. At syempre, ang first-person view drone na magbabago sa rehiyon bilang kill zone. Ito ay mga bagong fortifikasyon na hindi pa nakita noon. Ipinakita ng 2025 sa Ukraine na kaya nitong magdulot ng malaking pinsala sa Russia gamit ang depensang ito. Binanggit ito ng Atlantic Council na nagsasabing mayroong isang mahalagang pagbabago sa diskarte ng Ukraine sa depensa na nagsimula nating makita noong 2025. Gumagawa ang Ukraine ng maliit na fortifikasyon para itulak ang mga sundalong Ruso sa piling bahagi ng burol, kung saan binobomba sila ng drone at artilleriya. Gumagawa ang Ukraine ng mga choke point para mapalaki ang kaswalti ng Russia at mapakinabangan ang kalamangan bilang tagapagtanggol sa digmaan ng ubusan. Mukhang ito ang plano ng Ukraine para sa mga rehiyon ng Zaporizhia at Dnipropetrovsk. At alam nilang magiging epektibo ito. Masamang taon ang 2025 para maging sundalong Ruso. Halos buong taon, tila estratehiya lang ni Putin ang paulit-ulit na pagpapadala ng sundalo laban sa depensa ng Ukraine para sana mabasag iyon. Nakita natin ito sa Pokrovsk, kung saan mahigit 6 na buwan nang hindi nasakop ng Russia ang lungsod ayon sa gusto ni Putin. Sa pagtatapos ng taon, tinatayang 415,000 na ang kaswalti ng Russia sa labanan, ayon sa national interest. Lahat ng ito ay kapalit ng maliit na bahagi lang ng teritoryo ng Ukraine. Ganito kalaki ang epekto ng kanilang fortification. Hindi rin naging maganda para sa Russia ang simula ng 2026 ayon kay Oleksandr Syrskyi, Commander-in-Chief ng militar ng Ukraine. Nawalan ang Russia ng 31,000 at 700 sundalo noong Enero, 9,000 higit sa kaya nilang ma-recruit. Itinakda rin ng Ukraine ang layunin nitong pataasin ang bilang na ito sa 50,000 kada buwan na magdudulot ng matinding pagkapinsala rito. Sa 700 at 15,000 sundalong Ruso sa Ukraine, ang nangyayari sa Zaporizhia at Dnipropetrovsk ay pagpapatuloy ng estratehiyang alam nilang epektibo. Walang plan B ang Russia at halos wala rin silang plan A para sa Ukraine. Parang kasabihang kapag itinayo nila, darating ang mga Ruso. Nandyan lang ang mga kuta ng kamatayan at ang mga Rusong darating ay di na muling makakakita ng araw. Ayon sa ilan, kabilang na si Seth J. Jones, na presidente ng Defense and Security Department sa Harold Brown Chair sa Center for Strategic and International Studies o CSIS, matagal nang sinusubukan ng Russia na itago ang totoong bilang ng kanilang mga nasawi. Sa isang hiwalay na ulat,
Sinabi rin ng CSIS na posible umanong umabot sa 2 milyon ang bilang ng mga nasawi sa digmaan sa Ukraine. Kapag pinagsama ang magkabilang panig, mas malulugi ang Russia dahil sila ang umaatake, habang depensibo ang Ukraine. Dahil sa bagong estratehiya, mas epektibo na ngayon ang depensa ng Ukraine. Tanging taktika na lang ni Putin ay magpadala ng sundalo sa Ukraine sa Zaporizhia at Dnipropetrovsk bilang pambala ng kanyon. Ang mga sundalo iyon na parang pambala ng kanyon ay masasagupa ang mga bagong pinatibay na depensa na sisira sa kanila. At dahil patuloy pa ring hindi gumagana ang Starlink at wala pang angkop na kapalit na dumarating, malamang ay makikita natin ang Ukraine na muling sumusulong sa mga darating na linggo. Lahat ng ito ay para sa kanilang bagong estratehiya ng pagpapatibay ng depensa. Hindi tagumpay ng Russia ang 2026, kundi taon kung kailan 700 at 15,000 sundalong Ruso ang magbabayad sa mga pagkabigo ni Putin. Isa pang bagay na nakikita natin sa Ukraine ay ang pagbabago ng pananaw sa loob ng militar ng bansa. Kung dati ay nakatuon ang Ukraine sa kaligtasan, ngayon handa na silang kumilos laban sa Russia, na delikado para sa nanghinang puwersa ni Putin. Malalaman mo kung bakit kapag pinanood mo ang aming video. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang kaalaman sa estratehiya ng Ukraine. Salamat sa panunood.